Yo, good day, what's up mga kumpadre? So, ang video ito ay patungkol sa mga iilang tao na sobrang arte. Tama ba yung term? Sobrang arte sa mga bagay-bagay. Or yung pagiging meticuloso, maging sa trabaho, sa sarili, at kung ano-ano pang mga bagay na yan. So, pag-usapan natin dito yung bakit habang tumatanda ka, is bakit mas nagiging meticuloso ka or meticulosa or mas nagiging detalyadong tao ka sa mga bagay-bagay kahit na sa mga maliliit na bagay. So kung ganun kang tao ngayon at nandiyan ka sa sitwasyon na yan, so congratulations dahil nandiyan ka na sa stage na kung saan is nagiging mature ka na. So bago ang lahat, ako nga pala si Jonathan Talibong at dito sa mga video pinagagawa ko is ibinabahagi ko dito yung mga munting aral ko personal na maaari ding makatulong sa mga iilang tao na may pagkakatulad ko. Basta ganun na yun. O isang malupit na kwento muna mga kumpadre, no? Naalala ko lang no mga nasa 20s pa lang ako, no? Nung nagkaroon ako ng isang experience sa isang kilalang fast food chain dito sa Pilipinas. So dahil first time ko magtrabaho sa ganung trabaho, no? At na-assign ako bilang isang kusinero sa fast food na pinagtatrabahuan ko before. Akala ko is kapag nagtrabaho ka doon or kapag nagluto ka doon, saan ka inassign is okay na yon. So moving forward, umabot ng ilang buwan or ilang taon nung na-realize ko yung mga bagay-bagay na to. Habang nagtatrabaho ako doon sa fast food chain na pinagtatrabahuan ko. So bilang isang kusinero, ang buong akala ko lang is maluto mo yung mga dapat lutuin, okay ka na. Gawa mo na yung trabahong binigay sa'yo. At syempre, bilang isang kusinero, napakarami nating mga experience na nangyari before. At nang nakapasok na nga ako sa fast food chain na to, is ang buong akala ko is matututo kang magluto. So eto na nga nangyari no mga kumpadre. So nung unang araw ko na nakapasok ako doon, unang araw, kailangan mo muna mag-observe. So, hindi mo muna kailangan gumalaw at kailangan mo muna makinig at syempre magtanong para malaman yung mga bagay-bagay. Sobrang excited ko pa ng mga panahon na yon kasi sa wakas, matututo akong magluto ng manok or kung ano man yung mga pinagagawa doon o yung mga sineserve doon sa fast food chain na yon. Pero habang lumilipas yung oras, malapit nang magsarado yung tindahan na yon, nagulat ako na hindi lang pala pagluluto ang trabaho mo. So, after nyo gamitin lahat ng mga equipments or mga gamit na pinaggamitan nyo, kinakailangan din pala na hugasan or linisin yung mga ginamit sa mga produkto na yon. So, nung panahon na yon, dahil baguhan ka pa lang, nai-stress pa ako nun kung anong mga standard or yung mga dapat gawin or kabisaduhin para lang maasahan ka na dun sa kusina na yon. And then, dumagdag pa pala yung pati yung paglilinis. Meron pa akong isang bagay na napansin nung araw na yon, na ang buong akala ko is once na nalinis ko na yan is okay na yan. Pero dun sa fast food chain na pinagtrabahuan ko, sobrang detalyado. Tamang paghawa, tamang paghugas, pagpunas dapat mong gawin para malinis mo yung kalat or yung stain na natitira dun sa equipments na pinagamitan nyo. So habang tinitignan ko at tinuturo sa akin nung nagtitrain sa akin nung panahon na yon, oo lang ako ng oo. Dahil tuwing tinitignan ko yung ginagawa nila is parang napaka-basic lang. At ang unang pumapasok sa isip ko na pagdating sa paglilinis is pwedeng shortcutin. At hindi sa lahat ng oras kailangan mong sundin kung ano yung standard ng paglilinis dun sa equipment na meron kami before. So eto na nga nangyari, no? Lumipas sa mga ilang linggo na nagtatrabaho ako doon. Nakakabisado ko na kung anong standard ng trabaho ko. Pero yung standard ng paglilinis hindi pa rin. Dahil lang nasa isip ko nung panahon na yon is paglilinis lang yan. Kung madali lang yan, so lahat ng tao is kaya maglinis. Hanggang lumipas na naman ang ilang buwan at nagagawa ko na nga yung mga standard or yung mga tamang paglinis, nagkaroon ako ng isang katrabaho na matagal na rin. Pero sa ibang lugar siya or sa ibang branch siya naka-assign. So ang nangyari nun, nilipat siya dun sa branch namin dahil nagkaroon ata ng kakulangan sa tao noong mga panahon na yon. So etong tao na to mga kumpadre, habang tumatagal at araw-araw na pag-duty ko dun sa fast food chain na yon, gumaan yung loob namin sa isa't isa. Sa madaling salita is, naging magkaibigan kami. Sobrang solid na kaibigan ko tong taong to. At habang tumatagal, sumasaya rin yung samahan sa loob ng fast food chain dahil halos lahat nga ng mga tao doon is magkakaibigan na kami. At ang pinakamalupit doon, after namin mag-out sa trabaho, is kailangan na naming linisin yung pinagamitan namin sa
sa pagluluto. Hanggang sa sobrang saya ng pagtatrabaho namin sa araw-araw. Dumating yung panahon, no? Nagkaroon kami ng kutsaan sa isa't isa na yung isang kaibigan namin sa kusina, sobrang lakas mang asar. At inaasar niya lahat ng mga katrabaho namin, maging ako. Dahil karamihan sa amin sa kusina is every time na maglilinis is palaging may tira or hindi pulido yung pagkakalinis dun sa mga equipments na pinaggamitan namin. Hanggang dumating sa point na araw-araw at every time na mag-out kami sa trabaho is ang nangyayari sa amin magkakaibigan is nagkakatuwaan kami at nag-aasaran dahil nga sa paglilinis. So nag-aasaran kami kung sino yung pinakadugyot. At syempre dahil ayaw mo namang maasar ng mga ganung bagay, although nakakatuwa dahil magkakaibigan kayo, ayaw mo kasing ma-adapt yung dating ikaw na once na malinis mo na is okay na. Pero dito sa mga taong to at dito sa mga kaibigan ko, dito ko natutunan kung paano magtrabaho ng pulido. Kung paano gawin yung bagay ng malinis. At kahit silipin at itaob mo yung equipments na meron kami nung panahon na yon, hindi mo makikita ng dumi. Hindi naman 100%, pero wala kang makikita. At ultimo alikabok, natatanggal namin. So, ganun kapulido yung trabaho namin. Pagkatapos ng duty namin, bilang magkakaibigan, ang nangyayari is nagsisilipan kami ng station or kung saan ka nakalagay, nagsisilipan kami kung gaano kalinis yan. Kahit hindi naman talaga ganun kaselan, pero para sa amin, parang nangyayari is nagiging achievement ng bawat isa. Na pag lumabas ka ng fast food chain na yan, napakayabang mo. Kasi ikaw yung pinakamabilis, ikaw yung pinakamalinis at the same time natutulungan mo pa yung mga ibang kasamahan mo pagdating sa paglilinis. Basta ganun. Sobrang iba yung pakiramdam nun mga kumpadre. Pero nung panahon na yon, sobrang solid na pakiramdam na maramdaman na parang binuhat mo yung mga kasamahan mo. At kung sino man yung nauhuli sa amin, pinagtitripa namin. Hindi naman nagkakapikunan, pero talagang nagkakaasaran pagdating sa ganun. At eto na nga yung nangyari mga kumpadre. So umabot ako ng ilang taon sa pagtatrabaho dun sa fast food chain na yon. Sobrang dami kong natutunan, hindi lang sa pagtatrabaho, pati pagiging metikuloso, na-adapt ko yung mga bagay na yun. Or yung pagiging detalyadong tao pagdating sa trabaho. So kaya ako biglang naalala tong kwento na to. Dahil sobrang laking impact pala sa pagkatao ng tao kapag ka ikaw isang metikuloso, or yung pagiging detalyado sa mga bagay-bagay. Dahil habang tumatanda tayo is marami tayong mga na-experience or maraming pagkakamali ang dumarating sa buhay natin. Kaya yung pagkakamali na yun is yun yung mga naging learnings natin sa hinaharap. Kaya kung napapansin mo kumpadre, no, na ikaw yung tipo ng tao na kinaiinisan ng iba kasi masyado kang maarte or masyado kang detalyado kahit sa mga maliliit na bagay. At dito sa bidyong to kino-congratulate kita dahil kasama yan sa stage ng pagiging mature mo. Hindi lang sa sarili, hindi lang sa mga bagay. At syempre, sa mga susunod na may encounter natin sa future, yung pagiging metikuloso, kumpadre, no? Yan kasi yung paraan or yung paghahanda para pag dumating yung araw na yon is mas smooth na yung galawan. Although wala namang perfect at kahit kailan is hindi mo naman talaga malalaman kung ano yung mangyayari kinabukasan or sa mga susunod. Pero bilang tao, hanggat maaari, trabaho natin, hindi magkaroon ng problema. Lalo na kapag ikaw dumadating na sa point na inaalagaan mo na yung pangalan na meron ka or yung pagkatao na meron ka. Dahil sa panahon ngayon, sobrang napakahirap magtiwala. Kaya ang ginagawa ng mga taong kagaya natin, yung metikuloso at metikulosa, kapag may taong nagtiwala sa atin, pinaghahandaan natin ng mabuti. So magkakaiba tayo ng paghahanda patungkol sa mga bagay na yan mga kumpadre. Pero kung ikaw yung tipo ng tao na parehas ko, so tingin ko hindi ka naliligaw. At normal yan, lalo na kapag nagkakaedad na tayo. So wag mo masyadong problemahin yan at kung ano man yung sasabihin sa'yo ng mga nakapaligid sa'yo. Dahil hindi lahat ng tao is ganyan. Pero kung ikaw ganyan, is congratulations. Dahil sure ako na ma-apply mo yan in the future. Kagaya ko mga kumpadre, no, na
meron akong isang maliit na negosyo. Number 1 na kailangan is ang tiwala. At pagmumukha ko yung kailangan kong ipakita para yung tao is magtiwala ng totoo sa akin. So ano nga ba yung solid na aral dito? So kung gusto mong maging magaling, pag-aralan mo na maging detalyadong tao sa mga bagay-bagay, kahit sa mga maliliit na bagay. Pagdating sa oras, sa gamit, at kung ano-ano pa man yan. Dahil sa ganyang bagay na yan is dyan malalaman ng magaling na tao na kapag yung isang tao is professional sa ginagawa niya. Huwag kang malilito, kumpadre, na ang pagiging professional is para lang dun sa mga marunong mag-English or mga nagtataglish ng kung ano-ano. So, hindi yung pagiging professional, kumpadre. Sure ako dyan. Ang pagiging professional is kung paano mo tuparin yung commitment na binigay mo sa isang tao. At kasama yun, pagiging detalyado sa kung ano pa man. Dahil syempre, part yan ng paghahanda. Mababaw ba yung topic na to, kumpadre? Pero malalim talaga yan. At hindi lahat is kaya ipaliwanag yung mga bagay na yan. Pinaliwanag ko na kasi minsan kahit ako sa sarili ko nalilito rin ako na parang minsan napaka-arte ko sa mga bagay-bagay. Hanggang naalala ko anong panahon na nagtatrabaho ako kasamang matatali kong kaibigan. Sinasabi ko yung mga bagay na to, lalo na sa pagiging magaling. Although hindi ako magaling, pero naniniwala ako na lahat tayo is may kanya-kanyang galing. Naniniwala rin ako na hindi nagkulang yung Diyos sa atin. Na may kanya-kanya tayong abilidad na binigay niya. So, gamitin natin yung mga bagay na yun. At huwag mong hayaang mabulok yan kasama ng katawang lupa mo. So, kung ikaw yung tipo ng tao na meticulous at metikuloso sa mga bagay-bagay, is sobrang solid ng abilidad na yan, kumpadre. So, gamitin mo yan, hindi lang para sa sarili mo, para sa mga taong nakakasalamuha mo. Hayaan mo lang munang pag-usapan ka ng iba na kesyo maarte ka daw at kung ano-ano pa. Mahirap ipaliwanag yan. Pero, darating din sila dyan. Hindi ako magaling, kumpadre. Dahil may kanya-kanya tayong galing. So, magkakaiba tayo kung saan tayo magagaling. Pero kung ano man yan, bigay sa atin ng Diyos yan. So, gamitin natin yan, mga bagay na yan. So, hanggang dito na lang muna, kumpadre. So, wala akong maitapik talaga. Pero buti na lang, napadaan ako kanina dun sa branch ng pinagtatrabahuan ko before. At dahil nga dun is sobrang daming aral lang natutunan ko na hanggang ngayon bit ko. Muli, ako nga pala si Jonathan Talibong at kung bakit ako gumagawa ng mga bidyong ganito, para kahit papano naman magkaroon ng mabuting ambag dito sa social media na mapapanood ng mga tao at ng mga susunod na henerasyon. Sana kahit papano meron kang katiting na natutunan sa pinagsasabi ko dito. Kung isa ka sa mga nanonood, sobrang na-appreciate ko yung bagay na yan. Dahil dyan is nararamdaman ko na kahit papano nakatulong ako nang hindi gamit ang pera. Dahil wala rin ako nun. Bago nga pala lahat, promote ko na rin pala tong munting negosyo ko, mga kumpadre. So, suportahan mo kami dyan. Pwede mong i-share sa mga kilala mo, recommend. Pero bago ang lahat, gusto ko makita mo muna kung ano yung pinagagawa namin dito sa negosyong meron ako or dito sa serbisyong meron ako. So, gumagawa kami ng mga solid na memorabilia sa mga okasyon na meron kayo. Katulad ng mga kasal, binyag, birthday, at kung ano-ano pang okasyon na meron. So, kami gumagawa niyan sa pamamagitan ng mga litrato at ng mga video na maikikips nyo pagdating ng panahon. So, kami ng grupo ko bilang isang maniniyot, pinagtatrabahuan namin yung bagay na yan para makapagbigay kami ng mga solid na serbisyo para dun sa mga iilang tao na nagtitiwala sa amin. So, kung meron kayong okasyon na gusto nyo rin ng mga ganito, is kontakin nyo kami dyan at magre-reply kami dyan kasama ng buong team ko. Basta ganun. Maraming salamat sa pagtitiwala, mga kumpadre. Sana nagets nyo yung pinagsasabi ko kasi hindi ako nagsusulat ng mga content. So kung ano lang yung maisip ko is binibidyo ko na agad. Alam mo yun, para walang hassle. So hindi tayo ganun kagaling, hindi tayo ganun ka-successful. Pero yung salitang successful is may kanya-kanyang perspective. So magkakaiba tayo sa mga bagay na yan, mga kumpadre. Pero muli, maraming salamat sa panonood. So share mo naman tong video na to kung kahit paano is natulungan kita. Okay, time na ako.